Sa isang bundok na hindi pa nararating, isang hiker ang nagdesisyong maglakbay mag-isa. Hindi alintana ang panganib ng kawalan ng guide. Pero sa gitna ng kanyang pag-akyat, isang bagyo ang biglang bumuhos at napilitang maghanap ng masisilungan sa isang lumang kubo. Sa loob ng kubo, natuklasan niya ang mga misteryosong habi at isang diwata na tila umiiyak sa kawalan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang babae na walang mukha ang nagpakita sa kanya at sa takot, siya ay tumakbo palayo, dala ang isang kwento ng kababalaghan na hindi niya makakalimutan. Hiker po ako, hindi naman sa pagmamayabang pero napakarami ko ng naakyat na bundok sa Pilipinas. Minsan nga nakarating na ako sa ibang bansa dahil sa pag-akyat, pero hindi ko na lang babanggitin kung saan. Basta, ang karanasan ko na ito ay dito mismo sa Pilipinas nangyari. Nag-hiking ako noon sa isang bundok na hindi ko pa nararating. Maganda raw kasi ang tanawin doon, sabi ng mga kakilala ko na nakarating na roon. Malayo yung bundok na yon at medyo delikado kasi walang mga guide. Pero dahil matagal na akong hiker, naisip ko na kaya ko naman yon kahit mag-isa lang ako. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-akyat, biglang bumuhos yung ulan. Hindi lang basta ulan, talagang parang may bagyo. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko munang maghanap ng masisilungan. Baka kasi tamaan ako ng kidlat o kaya naman ay magkasakit ako sa sobrang pagkabasa. Nakita ko yung kubo na yon sa gitna ng kagubatan. Medyo luma na yung kubo, pero sabi ko sa sarili ko, pwede na yon. Kaysa naman magpatuloy ako sa pag-akyat na wala akong kasiguraduhan kung may matatagpuan akong silungan. Pagpasok ko sa kubo, nakita ko yung mga habi na nakasabit sa dingding, ang gaganda ng mga kulay. Tapos, yung disenyo ay parang may kwento. May isang diwata na nakaupo sa tabi ng ilog, tapos may malaking balete tree. Habang tumatagal yung kwento ay parang may nawawala sa kwento. Yung diwata ay umiiyak, tapos yung balete tree ay natutuyo. Sa gitna ng kubo, may isang pahinting na nakasabit sa dingding. Painting yun ng isang ilog, pero kung tititigan mo ng mabuti, yung ilog ay umiiyak. Doon ko naisip na yung diwata na nasa habi ay yung kubo na nakita ko ay pag-aari ng diwata. Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng takot. Nagdasal ako ng malakas at humingi ng tawad sa diwata kung sakaling nagalit siya sa pagpasok ko sa kubo niya. Humingi rin ako ng proteksyon sa Diyos. Nagpalipas ako ng gabi sa kubo na yon. Habang natutulog ako, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung anong oras na, pero ang alam ko ay may nakatayo sa paanan ng kama na hinihigaan ko. Babae, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit. Pero ang hindi ko makalimutan ay yung mukha niya. Walang mukha yung babae, parang tumigil ang mundo ko sa takot. Ramdam ko yung malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Tumayo ako at tumakbo palabas ng kubo. Kahit nanginginig ako sa takot, hindi ko na inisip kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko ay kailangan kong makalayo sa kubo na yon. Naririnig ko yung yabag ng babae sa likuran ko. Naririnig ko rin yung sigaw niya. Para siyang umiiyak pero sa sobrang takot ko, hindi ko na naintindihan yung sinasabi niya. Nakaligtas ako. Nakababa ako sa isang barangay at doon ay naikwento ko sa mga tao yung nangyari sa akin. Sabi nila, yung kubo raw na yon ay pag-aari ng diwata na nagbabantay sa lugar na yon. Nung una raw ay mabait yung diwata, pero dahil sa mga illegal logger na sumira sa kagubatan, ay nagbago ito. Yung mga habi raw na nakita ko sa kubo ay gawa mismo ng diwata. Kwento raw yon ng buhay niya. Yung ilog na umiiyak ay simbolo ng kalungkutan ng diwata dahil sa pagkasira ng kagubatan. Pagkatapos ng insidente na yon, ay nagpasya ako na hindi na muling mag-hiking mag-isa. Ayoko nang maranasan ulit yung takot na yon. Buti na lang at nakilala ko yung girlfriend ko na si Jessa sa isang hiking event. Pareho kami ng hilig sa kalikasan kaya naman madalas ay magkasama kami sa mga hiking.
Si Jessa ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na bumalik sa mga bundok. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Pero minsan ay napapanaginipan ko pa rin siya. Yung mukha niyang walang mukha, hindi ko makalimutan. Kaya naman kapag umaakyat kami ni Jessa, ay lagi akong may dalang bawang o kaya naman ay rosaryo. Para sa akin, simbolo ito ng proteksyon. Parang assurance na kahit anong mangyari, hindi na mauulit yung nangyari sa akin noon. Para sa akin, mas mabuti na yung may proteksyon kaysa naman maulit yung nangyari sa akin noon. Natutunan ko na hindi dapat baliwalain ang mga babala ng kalikasan at ang mga elemento sa paligid natin. Ang karanasan ko sa bundok na yon ay nag-iwan ng marka sa akin. At ngayon mas pinahahalagahan ko na ang kalikasan at ang mga kwento ng mga nakatatanda. Sa bawat pag-akyat namin ni Jessa, dala ko ang mga aral na natutunan ko at ang respeto sa mga hindi nakikitang nilalang. Sa kwento natin ngayon, natutunan natin na hindi dapat baliwalain ang mga babala ng kalikasan at mga nilalang na hindi natin nakikita. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod na kwento, lagi kayong mag-ingat sa mga hindi inaasahang bisita sa dilim.